Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa pinakamahusay na basketball player sa PBA, at tinaguriang The General, na si Romel Aducol. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Romel Aducol ay isang tanyag at retiradong profesional na manlalaro ng basketball sa Pilipinas at kasalukuyang coach. Ang kanyang buhay ay kilala sa walang katulad na dominasyon sa kolehiyo, mga kampyonato sa profesional na liga, at ang kanyang magiting at matagumpay na pakikipaglaban sa stage 3 cancer. Kilala sa buong bansa bilang The General, dahil sa kanyang mapag-utos na pisikal na presensya at pamumuno sa depensa. Ang kanyang lakbayin ay nagsimula bilang isang simpleng batang probinsyano hanggang sa maging isa sa pinakapinagpipitagang paigura sa kasaysayan ng palakasan sa Pilipinas. Kabataan, ang higanteng huli na umusbong mula sa Cagayan. Si Romel Aducol ay ipinanganak noong April 21, 1976, sa lungsod ng Tuguegarao, Cagayan, Pilipinas. Lumaki bilang bunso sa siyam na magkakapatid nina Gregorio Aducol, isang manggagawa, at Maria Arogay, isang may bahay. Ang kanyang kabataan ay payak at malayo sa marangyang ilaw ng mga pangunahing arena ng palakasan sa Maynila. Gaya ng maraming sikat na manlalaro sa Pilipinas na natutong humawak ng bola bago pa man makalakad, si Romel ay masasabing huli na nang magsimula. Seryoso na siya sa basketball noong huling bahagi na ng kanyang high school sa St. Paul University sa Tuguegarao. Nang umabot ang kanyang tangkad sa natatanging 6'6", napagtanto niya na ang kanyang taas ay isang malaking kalamangan sa esport. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng athletic scholarship, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa laro. Noong 1993, ang kanyang pinsan na si Hilton Bali, na nagtatrabaho noon sa Presidential Security Group, ay nakapansin sa kanyang potensyal at dinala siya sa Maynila upang sumubok sa San Sebastian College Recoletos. Ang dominasyon sa kolehiyo, 5 beses na kampyon sa NCAA. Agad na humanga ang maalamat na head coach ng San Sebastian na si Arturo "Turo" Valenzuela sa galing ni Aducol sa rebounding at sa kanyang matikas na pangangatawan sa depensa. Dahil puno na ang listahan ng mga manlalaro noon, kinailangan muna ni Romel na sumailalim sa isang taong residency bago opisyal na makapaglaro. Ginamit niya ang panahong ito upang matutunan ang mga advanced na kasanayan at pagbutihin ang kanyang pisikal na kondisyon. Nang opisyal na siyang tumapak sa court, ginawa ni Aducol na isang hindi mapipigilang puwersa ang San Sebastian Stags. Ang 5 feet, 1993, 1997. Pinangunahan ni Aducol ang ilalim ng ring upang ihatid ang Stag sa kamangha-manghang 5 sunod-sunod na NCAA Seniors Basketball Championships. Back-to-back MVP titles ang kanyang dominasyon ay nagbunga ng prestihiyosong NCAA Seniors Most Valuable Player (MVP) Awards noong 1996 at 1997. Ang tunggalian sa PBL, kasabay ng kanyang karera sa kolehiyo, naging sikat na bituin din siya sa semi-professional na Philippine Basketball League (PBL) para sa Chowking Food Masters, kung saan nabuo ang isang maalamat at pisikal na tunggalian laban sa pambato ng San Miguel Beermen sa hinaharap na si Danny Ildefonso. Ang mukha ng NBA at karangalan ng bansa. Sa halip na direktang sumali sa PBA draft, gumawa si Aducol ng isang malaking hakbang noong 1998, sa pamamagitan ng pagpirma sa bagong tatag na Metropolitan Basketball Association, NBA, isang regional na profesional na liga na humamon sa tradisyonal na format ng PBA. Ang panahon ng Manila Metro Stars mabilis na naging pangunahing imahe at mukha ng NBA si Aducol. Noong 1999, kasama ang Amerikanong guard na si Alex Compton, pinangunahan niya ang Manila Metro Stars sa isang makasaysayang kampyonato, kung saan napanalunan niya kapwa ang playoff MVP at finals MVP. League MVP. Pinatunayan niya ang kanyang katayuan bilang bituin sa pagkapanalo ng NBA Regular Season MVP Award noong 2000. Pagsasanib at pag-alis. Nanalo pa siya ng isa pang titulo nang magsanib ang Metro Stars at Batangas Blades noong 2001, bago tuluyang tinapos ang kanyang karera sa NBA kasama ang Pangasinan Waves noong 2002, nang magsara ang liga. Pambansang tagapagdala ng watawat.
Kasabay nito, si Ajucol ang naging pangunahing sentro ng Philippine National Team, na naghatid sa bansa sa tatlong magkakasunod na gintong medalya sa Southeast Asian SEA Games mula 1997 hanggang 2001. Paglipat sa PBA, ang mga taon ng kampyonato sa Barangay Ginebra. Sa edad na 27, pumasok sa wakas si Ajucol sa nangungunang liga matapos piliin bilang second overall pick sa 2003 PBA draft ng pinakasikat na prangkisa sa bansa, ang Barangay Ginebra Kings. Ang kanyang estilo bilang sandigan sa depensa ay naging magandang balanse sa mabilis na laro sa labas ng Ginebra. Ipinamalas niya ang kinakailangang tapang, pagbabantay, at proteksyon sa ilalim ng ring upang tulungan ang Kings na makuha ang back-to-back na kampyonato sa PBA noong 2004, Fiesta Conference at 2004-2005, Philippine Cup. Lumipat si Ajucol sa San Miguel Beermen sa pamamagitan ng isang trade noong 2006, kung saan nagpatuloy siya bilang isang maaasahan at matatag na puwersa sa shaded lane. Ang pinakamatinding laban, paggapi sa Big C. Noong March 2008, habang naglalaro para sa Purefoods Tender Juicy Giants, naharap si Ajucol sa isang krisis na mas malaki pa sa anumang laro ng basketball. Ang kanyang kakampi na si James Yap ang unang nakapansin sa isang kakaiba at pabalik-balik na bukol sa leeg ni Romel. Matapos ang mga medikal na pagsusuri sa tulong ng kanyang asawa na si Dr. Joy Ajucol, isang kidney specialist, natanggap ni Romel ang nakapanlulumong balita na siya ay may stage 3 nasopharyngeal cancer. Ang matikas na si The General ay biglang napilitang lumayo sa hardcourt upang ipaglaban ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang malalim na pananampalataya bilang Kristiyano, suporta ng pamilya, at matibay na kaisipan, sumailalim siya sa mabigat na chemotherapy at matinding radiation therapy sa Cardinal Santos Hospital. Bagamat nangayayat ng husto at nawala ng lakas dahil sa mga gamot, buong tapang na inihayag ni Ajucol sa media na tatalunan niya ang sakit at babalik sa paglalaro. Sa kabila ng maliliit na pagkakataon ayon sa medikal na pagtasa, tuluyang tinalo ni Ajucol ang cancer at idineklarang cancer-free. Ang kanyang madamdaming pagbabalik sa PBA pagkalipas ng ilang buwan ay nananatiling isa sa pinaka-nakakaantig at nakaka-inspire na pagbabalik sa kasaysayan ng palakasan sa Pilipinas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!